Okay, kanina diniscuss ko kung paano mare-relate yung mean and variance in terms of sports. So, sinabi ko sa inyo, 'di ba, na para sa akin, palagay ko mas pwedeng i-consider na greatest of all-time player si Jordan compare kay James LeBron tsaka kay Kobe Bryant. Bakit? Kasi bukod sa favorite ko siya, kasi siya yung player na kilala ko during my time. Si Lebron kasi tsaka si Kobe Bryant, ano na sila sumikat sila nung di na ako nanonood ng basketball, no? So, mga time nyo na yon. Kaya gusto ko talaga, favor ako kay Michael Jordan. Pero bukod kasi doon, kung gagamitan nga natin ng basic concept of statistics, yung mean and variance nga, talagang mas mako-consider na mas magaling talaga si Michael Jordan compared dun sa dalawa. Pero syempre, maraming magdi-disagree sa akin. Kasi marami pang basis bukod lang naman sa points. Bukod sa points, hindi lang naman yun kasi ang dapat i-consider sa sports. Marami pa, lalong-lalo na sa basketball. Andyan yung assist, rebounds, etc. Hindi ko na masyadong kabisado, no? Kinukuhanan din ng statistics yon. So, dito na lang tayo sa isa pang example kung paano natin makikita yung application ng mean and variance. Sa situation nyo na lang bilang students. So, ito, nakikita nyo ngayon sa video na meron akong dalawang estudyante. So, si Juan tsaka si Peter. So, kinumpare natin yung grade nila sa Mathematics 10. So, makikita nyo meron siyang 4 quarters. So, grade 10 yan na. Kasi ngayong grade 11 nyo, meron na lang kayong 2 quarters in a SEM. So, dalawa lang yung grades nyo. Tapos, yun lang yung kukuhanan ng average. Pero nung junior high kayo, 4, di ba? Quarter 1, quarter 2, quarter 3, tsaka quarter 4. So, si Juan, ito yung grade niya. Nung first quarter, 70. 70 siya. Nung second quarter, biglang nagsikap. Naging 93. And then, nung third quarter, tinamad-tamad na naman uli, 75. And then, nung fourth quarter, sabi niya, babawi ako uli, 95. Now, pag kinuha natin yung average niyan, remember that mean is defined as the weighted average of all scores. Kaya, i-add mo to, divided by 4, that is 83.25. Okay? Pero, yung ibang nanay, pag nakita kagad yan, ano ba naman yan, anak? Ang pangit naman ng grade mo. Bakit naman may 70? Bakit naman may 75? Ano ba yan? Sana na lang, puro line of 9. O, diba? Ganun ang sasabihin ng nanay ni Juan sa kanya. Now, punta naman tayo kay Peter. Ito naman si Peter, Mathematics 10, ito naman yung grade niya. 81, 83, 82, 84. Now, pag kinuha natin uli yung general average nitong mathematics, ganun uli. I-add mo siyang 4, tapos i-divide mo sa 4, so that is 82.5. O, compare natin yung mean nilang dalawa. So, in terms of average, mas mataas si Juan. Kasi 83.25 siya. Si Peter, 82.5. So, kung pagbabasihan lang natin yung mean, masasabi mo kagad na mas magaling si Juan kesa kay Pedro. Tama ba? Pero sa aming teacher, mas i-consider namin na mas gusto ko si Peter kumpara kay Juan. Kahit na mas mababa yung average ni Peter kay Juan. Bakit? Kasi dito nakikita ko yung consistency niya sa pag-aaral. 'Di ba? Lagi siyang nag-aaral, lagi siyang nagsisikap kahit na sabihin pang medyo mabababa. Kasi usually para masabi nating mataas parang 85 and above. Siya wala naman siyang 85 and above. Pero wala siyang line of 7. Si Juan may line of 9 nga, pero meron namang siyang line of 7. So ibig sabihin, hindi siya consistent sa pag-aaral, 'di ba? Kaya para sa akin, pabor ako kay Peter. Similarly yun kay Jordan, kay Kobe Bryant, tsaka kay Lebron. Kasi sa kanilang tatlo, si Jordan, siya yung nako-consider na hindi nagkakaroon ng many bad nights. No? Pag naglalaro siya, yung mga scores niya magkakadikit. Yung average scores niya, kung halimbawa ang average score ni Jordan sa isang laro ay
let's say 68 points. Sa mga susunod na mga laro niya, laging nandun lang yung points niya, naglalaro lang sa 68 o kaya po pwedeng mas tumaas ng 68 ng konti. Ganun lang siya. Hindi yung ngayong laro ang score niya 68, sa susunod na laro ang score niya 4 lang, hindi na siya nag-perform sa basketball. O di ba? So kung ikaw yung coach, sino mas gusto mong player? 'Di ba? Ang gusto mong player yung laging nagpe-perform. So, ganun din po sa mga teachers. Ganun din sa inyo. So, kami, mas gusto namin, although mabababa siya, hindi naman mababa, kasi line of 8 pa rin naman yan, at least magkakadikit yung score para mas maganda siyang tingnan. Okay? Pero, syempre, pagbabasihan pa rin natin, let's say, kung magbibigay ako ng sino ang best in math sa kanilang dalawa, ang titingnan ko is yung average, 83.25. Ngayon, apply naman din natin tong situation na ito sa variance. Una, kunin muna natin yung variance ni Juan. So, paano nga uli nakuha to? So, ito yung mga grade niya, di ba? 70, 93, 75, 95. Ngayon, paano ko naman nakuha ito? Ito yung probability ng bawat grade. So, ang outcomes lang naman natin ay 4. Hindi naman naulit si 70, si 93, si 75, tsaka si 95. Diba? Iba sila. Kaya, tagpo 0.25 sila lahat. So, pag inad natin yan, 1. Ibig sabihin, 1 grade, no? Next, 1 subject. Next, kukunin na natin yung mean niya. So, dito, madali lang kunin yung mean kasi magkakaiba siya, diba? Add mo lang, divided by 4, 83.25. Pero kung gagamitin natin yung lesson natin, ang paraan ng pagkuha ng mean is minumultiply natin si random variable sa kanyang probability. So, kung i-multiply ko itong dalawa, gamit ang calculator, this one is 17.5. 93 times 0.25 is 23.25. 75 times 0.25 is 18.75. 95 times 0.25 is 23.75. So, kung kukunin ko yung average niyan, ang average niyan is 83.25 pa rin. No? So, wala pa rin naman po siyang pinag-iba. 83.25 nakuha natin dito, 83.25 pa rin dito. Next, so how am I going to get this fourth column? X minus mu. So remember, yung 83.25 natin, so yan yung mean natin, so yan din yung mu. So para makuha natin to, x minus mu, so 70 minus 83.25, so definitely negative yan, kasi maliit binawasan ng malaki. So that is negative 13.25. Ito naman, 93 minus 83.25. So, mas malaki binawasan ng maliit. So, positive yan. 9.75. Then, 75 minus 83.25 is negative 8.25. Negative, kasi mas maliit ulit, binawasan ng malaki. Then, last, 95 minus 83.25 is 11.75. Okay, second step pa lang to ng pagkuha ng variance, ha. So, kukunin pa natin yung variance. Medyo mahaba-haba pa. Dahil ang susunod naman natin gagawin is to square the difference of x minus mu. So, imumultiply ko to sa sarili niya. Sabi ko sa inyo sa mga recent video ko, ang value dito laging positive. So, 13.25 times 13.25. Oh, I'm sorry. Negative 13.25 times negative 13.25 is positive 175.56. Kaya po ako mabilis, may calculator ako dito sa kabilang side, ha? Ginagamit ko yung aking netbook sa pag-compute. So, kayo rin, ganun din. Pwede kayong gumamit ng calculator para mas sure. Pero kung magaling talaga kayo sa manual computation, pwede rin. Now, 9.75 times 9.75, kasi yun yung ibig sabihin ng square. You multiply the number by itself. So, that is 95.06.
This one naman, negative 8.25 times negative 8.25 is 68.06. Then this one, 11.75 times 11.75 is 138.06. And then to get the value of the last column, we multiply this column to this column. So silang dalawa naman yung i-multiply natin. Ito nakuha ko nung minus ko to, ito binawasan ko ng mga mean, no? Binawasan ko to ng mga mean. Ito namang huling column, makukuha ko to kung ito tsaka ito ay i-multiply ko. Kasi yun naman yung nakalagay eh. Yun yung nakalagay dun sa taas. Dito sa taas. X minus mu squared times p of x. So ito yung x minus mu squared, ita-times ko kay p of x. So ito, multiply ko tong dalawa. Pag minultiply ko to, that is 43.89. Pag minultiply ko tong dalawa, that is 23.77. Pag minultiply ko tong dalawa, that is 17.02. Pag minultiply ko tong dalawa, that is 34.52. Now, kung kukunin ko yung variance, i-add ko lang silang apat. That will give me 119.19. So, ang symbol na ginagamit natin kay variance ay sigma squared. Okay? So, eto na po yung data ni 1. Ang mean niya ay 83.25. Ang variance niya ay 119.19. Now, punta naman tayo kay Peter. So, ito yung x ni Peter. Ito yung p of x niya. So, puro tag 1/4 din, no? Kasi wala namang naulit. Apat lang yung scores. Tapos, tag 1/4 din siya. So, kunin na natin yung mean para makuha yung mean. Multiply lang natin to isa-isa, di ba? So, ang sagot ay to 81 times 0.25 is 20.25. Ito naman ay 20.75. Ito naman ay 20.5. Tapos, ito ay 21. Now, kung kukunin ko yung mean, okay, ang mean natin ay magiging 82.5. Pag inad ko yan, 82.5. So, 82.5 nakuha natin dito. Kanina dun sa taas, 82.5 din. So, pareho, di ba? Pareho lang. Magkaiba yung procedure na ginamit natin. Kasi dito gumamit pa tayo ng probability. Dito, direkta na. Inad lang, tas divided by 4. Pero still, ang mean na nakuha natin parehas. Okay? Now, let's find the variance na. This point. At this point, variance na yung kukunin natin, ha? So, para makuha yung variance, kailangan natin uling i-complete yung 3 columns. That is, x minus mu to, 4th column. Then, ito naman, x minus mu squared. And then, this one is x minus mu squared times p of x. So, paano kunin sa x minus mu? Yun uli, 81 minus 82.5. So, that is negative 1.5. Ito naman, 0.5. Ito, negative 0.5. And then this one, 84 minus 82.5 is 1.5. Okay? Next. Para makuha yung 5th column, squared ko to. So, squared ng negative 1.5 is 2.25. Ito naman, squared nito is 0.25. Squared din nito is 0.25. Squared ng 1.5 uli is 2.25. Now, to get the last column, etong 5th column tsaka yung 2nd column, i-multiply ko. Okay? So, this will give me 0.56, 0.06, and then this one is also 0.06, and this one is 0.56. Now, if I'm going to add these 4 products, it will give me 1.25. 1.25. So, this will be our variance. Okay. Compare the two variance.
So, kay Juan, ang variance niya is 119.19. Ito, 1.25. So, nakita nyo, ang liit, di ba? Ang liit ng 1.25 compare kay 119. Kasi nga, yung score ni Peter, magkakadikit. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ako ang papipiliin, kahit mas mababa yung mean ni Peter, mas gusto ko si Peter kumpara kay Juan in terms of mathematics yung grade niya sa mathematics. Kasi, pag mas mababa yung variance mo, ibig sabihin, mas consistent ka sa ginagawa mo. Kasi pag mas malaki yung variance mo, ibig sabihin, wala kang consistency. Kasi magkakalayo ang mga grades mo, iba-iba. Gets po? So that is how we use mean and variance in real life application. Okay? So sana mas naintindihan nyo na ngayon kung ano yung gamit ng mean at saka kung ano yung gamit ng variance. So sana po wag kayong tutulad kay Juan. Ha? Kasi may nakikita na ako ngayon lately meron akong isang estudyante sa inyo na from line of 7 biglang naging line of 9. Ang taas. So sana isang beses lang mangyari yon, no? So sana ngayong quarter 3 puro line of 9 na siya tsaka quarter 4. Although magkaiba ng subject to tsaka ito sa atin ngayon. Pero at least pag tiningnan yung mga grades niya sa math, no, isang beses lang sana siya nadapa. Alam mo kung sino ka, ha? Hindi na kita babanggitin. Okay? So that's all. Thank you.